Hello guys, magandang araw sa inyo at isang mahangin na morning dito sa Bermosa, Imus at Dasmariñas pala to. Kasi nandito kami sa Avida Vere Settings, no? Kaya nasa Dasmariñas, Cavite kami. So for this video naman po, isa pang matitinding bike check episode ang gagawin natin ngayon. So ito yung Rigid MTB ni Idol Von Alan Sanchez. So siya yung suki naming customer dito sa doon pala sa bike Imus, Cavite. Yan, so i-check natin ngayon itong poging Rigid MTB. Yan, so Idol Von Alan, before tayo mag-start, magtanong muna ako. Kailan mo ba na-build to? Nung April ko po sinimulan, tapos yan. Hanggang ngayon. So, mag-isang taon pa lang no? Apo. Yan, so next question naman Idol, saan mo na i-ride to so far? Itong Rigid MTB mo? Pinakamalayo, baka nasa ATC lang, gano'n. Sa Silang? Then sa, saan yan? Alabang. Sa Alabang. Ano naman yung magiging dream ride mo kung sakali kapag natuloy ka na ito gamit mo na bisikleta? Tagaytay siguro. Sa Sky Ranch ba yun? Apo. Sa Sky Ranch, no? Yun nga, ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame. Ito yung 2022 na Mountain Peak Everest Pro. Yan yung unang labas na Mountain Peak Everest Pro na XC Hardtail mountain bike frame, aluminum 6061, pang 29er. Then size medium or size 16. Tapered yung head tube, full internal cable routing, pang BSA threaded na bottom bracket chain. Pang 31.6mm diameter na seat post. Through axle ang drop off of course, then a disc brake caliper mount naman yan ay post mount. Next naman, yan sa fork, rigid fork, gravel fork to. Yan, ito yung famous na Coseblo o Coseblo na gravel fork, gravel rigid fork. Yan, syempre ano daw to? Carbon fiber T800 pakatanda ko. 700C, ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade na to. Yung steerer tube na to, tapered, no? Yan, tapered. Then, yan, internal cable routing. Through axle yung drop out, then ang disc brake caliper mount naman yan ay flat mount. Kaya yan, nakita nyo may adapter, no? Kasi 160mm yung rotor. Kaya mamaya tingnan natin yung estimated na crank arm tip to ground clearance. Kasi maikli itong fork na to eh. Tapos, ito kasi katulad to ng 26er na non-suspension corrected. Ito naman, 29er. Tapos naka 2.2 na 29er na slick tire. Ayan. So next naman sa cockpit, ito yung kanyang MTB handlebar. Ito yung Coseblo na carbon fiber. 580mm ang lapad, 31.8mm ang diameter. Straight na may konting back sweep. Yung kanyang ito pala, yung grips niya, Boclos. Rock Bros, Boclos tuloy. Ayan, Rock Bros na handlebar grips, medyo manipis na, medyo laspag na, no? Ganito rin ba yung bibilin mong grips kapag totally laspag na? Ayan, so, pares lang. Ayan, so next naman, yun, haba ng stem niya, no? Balugo na carbon fiber. Sabi niya, 130, no? Sabi mo, 130. Pero yung itsura, parang 150. Haba, yun. Negative to? Negative 17. Yan, yung angle. Then, yung headset naman na tapered, Mountain Peak na seal bearings. Yan, lumalakas na yun. Palapit yung nag-grass cutter, maingay na. Next naman sa seat flap, ito yung aerobic na aluminum quick release type. 34.9mm diameter. Magpalit ka ng ng allen type dahil carbon fiber. Ano to? Carbon ba to? Aluminum? Carbon yan nga, dahil carbon fiber yung Coseblo mo na seat post yan. Baka mamaya mapuputol yan. Sasabihin, hindi daw matibay. Kasi yung allen bolt, pwede yan, i-torque wrench eh. Ito kasi hindi mo makakontrol yung torque nito eh. Yan, 400mm ba yung seat post mo? 400mm ang haba, 31.6mm ang taba. Zero setback na may dual bolt clamping system. Next naman sa kanyang saddle, yan, Coseblo rin, no? Na may buot sa gitna, medyo malambot, tapos nag-flex. Carbon railings. So, ano yung feedback mo dito sa saddle mo? Okay naman, malambot naman. Kasi nga nagpe-flex no? Ayan, so ito nga yung feedback dito sa kanyang saddle. So proceed naman tayo sa drivetrain. Yun nga, pampansang drivetrain ulit ito na naka 1x, no? So wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, tsaka extra chain rings. Yung kanyang shifter, ano to? Ayun, Shimano Diore XT, M8100. 12 speed.
Yan, 12 speed yung shifter niya. Then next naman, itong kanyang MTB crank. Ano to? M5100 naman ito. Shimano Dior M5100 na 96 64 BCD na pag 2x na asymmetrical. 170 mm ang crank arm. Then ito kanyang chainring na 1x narrow wide na rounded, yun pambansang chainring 3080 na decas na 96 BCD asymmetric. Then sa pedals naman niya, yummy. Yan, Look Kiyo Blade. Isa to sa mga dream pedals ko. Sana all merong ganitong pedals. Meron akong ganitong pedals. Kasi mahal yung brand nyo na yan eh. Next naman sa chain. Anong chain mo? Shimano? Nakalimutan mo na? At no na lang no. Pero ano to? Ilang speed to? 12? Kung Shimano to, M6100 to. Next naman, ano yung cassette sprocket mo na pang MTB? Sagmit? Sagmit na 11 ano to? 46? 1145. 46, 46. Yan, 1146 na 12. 12 speed. Yan, 12 speed. Then next naman ito kanyang RD na MTB, ito yung Dior XT M8100 na 12 speed na pinalitan niya ng large pulley, no? Na ceramic ba to? Yun, so ito nga yung sa drivetrain setup ng kanyang MTB. Yan, paingay na ng paingay. Next naman sa wheel set, ito yung kanyang gulong, no? Ayun, Continental Contact Urban na rin ito na yan, 29 by 2.2 na wire bit na MTB slick tire. Tingnan natin yung crank arm tip to ground clearance. Yan. So, yan, tingnan, yan, oh, ito yung, yan, medyo malapit na. Ayun yung ano eh, ito yung daliri ko, no. Parang hindi pasado eh. Yan, hindi pasado. Kasi nga yung crank arm pala nito hindi 170, 175. Yan nakalagay 175. What? 175 pala yung 175 pala to kasi sabi niya 170. Akala ko 170. Siguro kung hindi siya magpapalit ng pyesa, magiging pasado to kapag papalitan mo ng crank, yung crank na 165. 165 o 160 kung meron ka mahanap, no, kahit anong brand, para tataas siya ng mga about mga 10 mm o 15 mm pag nagpalit ka ng 165 to 160 mm na haba ng crank arm, para di mo na kailangan palitan yan. Yan. Or kung di mo papalitan yan, kung may mahanap ka ng yung gravel fork na mga 400 mm, 420 mm ang crank length, yun, medyo tataas yan. Yan yung nasasuggest kong papalitan dito. Sa ngayon kasi mukhang alanganin to yun. Mukhang mas mababa pala to kaysa dun sa Specialized Epic na binacheck ko before, kasi dun sa Specialized Epic pasang awa eh. Pasang awa kasi yun eh. Yung 75 to 80. Yan, ito mukhang mababa. Hindi ko kasi dala yung panukat ko eh. Pero estimation ko mukhang maliit eh. Yan, pero di ka naman pinipedal strike dito, no? Kasi nga sabi mo kanina, inaangat mo yung paa mo eh. Pag nagko-corner. Yan yung yan nga, crank arm tip to ground clearance. Yung kanyang rims, Sagmit Brooklyn na aluminum double wall and 32 holes. Yung spokes and nipples mo? Pops Pro na stainless steel. Yan, ito yung sikat na pinakamaingin na hub na masakit sa tenga. Speed 1 Sniper, power spring ba to? Na fully ratchet. Kasi type of rehab body, seal bearing. So ito check natin yung ano pa, boost pa to, non-boost. Yan, non-boost. Ay nga pala, non-boost pala to, no? So i-check natin yung tunog nito, idol, kapag naka free wheel. Yan, free wheel mo. Siguradong yan eh. Papatungan niya yung tunog ng mga nag-grass cutter. Yan mo pa, yung pinakamabilis. Ayun na, yun yung tunog ng Speed 1 Sniper. Nawala yung tunog ng nag-grass cutter. Talagang malakas ang tulog nito eh. Yan, so lasa lang sa kanyang brake set. Yan, pambansang brake set. Shimano MT200, hydraulic brakes and dual piston. Lasa lang sa rotors. Shimano RT56 na galing sa bike. Yan, paninda namin yan. Tabi siya bumili, no? Shimano RT56. 160mm diameter harap sa kalikuran. Parehas ng fixed type and bolt type disc brake rotors.
Yan, so hindi ko dala yung timbangan, pasensya na. Tagalin mo nga yung yung test estimated weight ko. Marami na rin carbon dito eh. Mga siguro mga estimated ko kasi pasensya na, hindi ko dala yung timbangan na naman. Kalimutan ko. Siguro ang estimated na timbang ko dito mga 10.4. Yan, mga 10.4 kg. Kasi usually yung mga nababudget ko na all aluminum na rigid MTB na pag-pre setup sa MTB, mga mahigit 11 kg. Pero ito kasi mga over 10 kg dahil carbon na to, carbon to, carbon to, carbon to, carbon to, carbon to. Yan. So ang nagpabigat lang dito yung cassette, yung crankset. Yan, tapos yung gulong kahit na medyo magana rin yan para sa wire kit na gulong. Ito, palitan nyo siguro ng pillar spokes yan. Palitan sana niya ng pillar spokes. Kung meron ka mahanap na 24 holes, yan, mas maganda. Ito lang, mahirap maghanap nun. Yan, siguro magiging 9 kilograms to pa gano'n na. Pag pinalitan niya yung mga sinabi kong suggested na parts nyo. Yan. Pero all in all, okay na, okay ito. Pogi-pogi. Mga suwabing-suwabe naman. Ito kanyang Mountain Peak Everest Pro 2022. Yan, so that's it for this video. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, comment na lang ninyo sa comment section down below. No, idol, mag-shoutout ka na. Shoutout. Shoutout dito sa pinsan ko. Pinsan mo pala siya, no? Ikaw pare. Shoutout sa akin. Oh. Ano? Kaya ka? Oh. Yan, salamat, no? Pag check, yan, natsabang ko sila pagkatapos ko mag-ensayo. Yan, so, yan, nandiyan na yung grass cutter, bye kayo na. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and drive safe po sa inyo.